Sa pinakailalim ng ating mundo, sa ibayong timog ng globo, naroon ang isang kontinente na hindi tumitigil sa pagkamangha sa mga siyentipiko, mananaliksik, at mga tagamasid ng klima, ang Antarctica. Isang malawak na disyertong yelo, halos hindi tinatahanan, at tila ba walang buhay. Ngunit sa ilalim nito, may mga lihim na pwedeng magbago ng pananaw natin sa kasaysayan ng mundo at sa hinaharap ng ating klima. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ang Antarctica ay may sukat na mahigit 14 na milyong kilometro kwadrado, mas malaki pa sa buong Europa. Sa panahon ng taglamig, maaaring lumawak pa ang yelo ng halos doble sa laki. Ngunit ang nakikita natin ay ang ibabaw lamang, isang patag na kumot ng yelo. Sa ilalim nito, may mga bundok, lawa, ilog, aktibong bulkan, at mga bakas ng sinaunang buhay na hanggang ngayon ay unti-unti pa lamang natutuklasan. Hindi palaging nagyelong disyerto ang Antarctica. Sa ilang bahagi ng kasaysayan ng mundo, ito ay tropikal. May mga kagubatan, hayop at aktibong bulkan. At ngayon, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, siyensya, at ang hindi matatawarang tapang ng mga ekspedisyon, unti-unti nating nabubuksan ang mga pahinang iyon ng nakaraan. Ang kasaysayan ng eksplorasyon sa Antarctica ay punang tapang, sakripisyo, at pagkauhaw sa kaalaman. Noong 1773, si Captain James Cook ang unang nakalapit sa Antarctic Circle. Bagaman hindi siya nakarating sa mismong kontinente, siya ang nagtanim ng binhi ng pag-uusisa tungkol sa lupang nagyayelo sa timog. Sumunod ang mga karera ng mga polar explorer noong ika-19 at ika-20 siglo. Si Roald Amundsen mula Norway ang unang nakarating sa South Pole noong 1911. Tinalo si Robert Falcon Scott ng Britanya sa karera patungong gitna ng nyebe. Ngunit higit pa sa karangalang, unang nakarating, ang mga ekspedisyong ito ang nagbukas ng pinto sa siyentipikong pananaliksik sa rehiyon. Noong 1950, nilagdaan ng mahigit 50 bansa ang Antarctic Treaty, isang kasunduan na nagbabawal sa aktibidad militar, pagmimina, at pagkakaroon ng pag-aari sa alinmang bahagi ng kontinente. Ginawa nitong bukas ang Antarctica para sa kooperasyong siyentipiko. Hanggang ngayon, ito ang isa sa pinakamatagumpay na kasunduan sa kasaysayan ng diplomasya sa agham. Ngayon, may higit 70 istasyong pananaliksik mula sa iba't ibang bansa ang aktibo sa buong kontinente. Kabilang dito ang McMurdo Station ng Estados Unidos, ang pinakamalaki at may sariling runway na ginagamit ng C-17 Globemaster. Sa Russia, matatagpuan ang Vostok Station na malapit sa Sublacial Lake Vostok. Sa Brazil, may Estao Comandante Ferraz sa King George Island. At sa Argentina, may Esperanza Base, kung saan may mga pamilya, paaralan, at permanenteng naninirahan. Ang mga istasyong ito ay itinayo upang makapagsagawa ng pananaliksik sa pinakamatitinding kondisyon sa planeta. Sa Antarctica, ang temperatura ay maaaring bumaba sa -80 ni ang hangin ay umaabot sa bilis na mahigit 300 kilometro kada oras. May mga buwan na walang araw, at may mga buwan na hindi lumulubog ang araw. Ito ang tunay na sukdulan ng paggalugad. Upang makapagsaliksik sa ganitong mga kondisyon, kailangan ng mga kagamitan na kayang tumagal sa extreme cold. Kabilang sa mga ito ang ground-penetrating radar, ginagamit para masilip ang mga bundok at ilog sa ilalim ng yelo, ice drilling rigs tulad ng Klyuchevskaya Electromechanical System para makabutas sa yelo ng ilang kilometro ang lalim, at mga barkong polar research tulad ng German Ruhr Polarstern, isa sa pinakamodernong icebreaker research vessels sa mundo. Sa ilalim ng yelo, ginagamit ang mga autonomous underwater vehicles o OVs gaya ng REMUS na kayang sumisid sa ilalim ng yelo upang sukatin ang temperatura, presyon, at komposisyon ng tubig. Para sa komunikasyon, ginagamit ang satellite uplinks gaya ng Iridium at Starlink testing modules dahil sa kakulangan ng tradisyonal na internet o cellular networks sa kontinente. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang mga siyentipiko sa kanilang pananaliksik. At bakit? Dahil ang Antarctica ay hindi lamang yelo. Ito ang thermometer ng mundo. Ang bilis ng pagkatunaw ng yelo rito ay direktang refleksyon ng climate change. Dito rin natatagpuan ang pinakamatatandang sediment, ang mga bakas ng sinaunang panahon, at ang mga mikrobyo na posibleng magpaliwanag sa pinagmulan ng buhay, hindi lamang sa Earth, kundi pati na rin sa ibang planeta. Ito ang huling hangganan, hindi ng paglalakbay, kundi ng ating pangunawa sa planeta. Ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lang.
Sa kasaysayan ng mga ekspedisyong polar, kakaunti ang mga pangalan na mas kinikilala at ginagalang kaysa kay Sir Ernest Shackleton. Isa siyang Irish na explorer na kilala hindi lang sa kanyang lakas ng loob kundi sa kanyang pambihirang kakayahang mamuno sa gitna ng trahedya. Noong 1914 na, sa gitna ng tumitinding tensyon ng unang digmaang pandaigdig, inilunsad niya ang tinaguriang Imperial Trans-Antarctic Expedition, isang ambisyosong plano na tumawid sa buong kontinente ng Antarctica, mula sa Weddell Sea hanggang Ross Sea, sakay ng barkong pinangalanan niyang Endurance. Ang Endurance ay hindi isang karaniwang barko. Ipinagawa ito sa shipyard ng Franz Mechanisk Verksted sa Sandefjord, Norway, isang lugar na kilala sa paggawa ng mga matitibay na barko para sa paglalakbay sa Arctic. Ang disenyo ng Endurance ay inayon sa mga kondisyon ng yelo, may makapal at matibay na kahoy na gawa sa oak at green heart, na may dagdag na pampatibay sa gilid upang makalaban sa presyon ng nagyayelong dagat. Ang haba nito ay halos 44 metro, at may displacement na mahigit 350 tonelada. Isa ito sa pinakamatibay na barkong pang-ekspedisyon sa panahon nito, at pinaniniwala ang kayang tumagos sa mga rehiyong may mabigat na yelo. Ngunit kahit ang pinakamatibay na barko ay walang laban sa galit ng kalikasan sa pinakamarahas nitong anyo. Noong Disyembre 5, 1914 na, umalis ang Endurance mula South Georgia Island patungong Weddell Sea. Ang layunin, makarating sa baybayin ng kontinente at simulan ang pagtawid. Ngunit pagsapit ng Enero 1915, bago pa sila makalapag sa mismong kontinente, ang Endurance ay naipit sa yelo, at mula roon, hindi na ito nakagalaw pa. Buwan ang lumipas na sinusubukang palayain ang barko mula sa masikip at makapal na yelo, ngunit sa halip na gumaan ang sitwasyon, lalo lamang itong lumala. Oktubre 1915, dahil sa matinding presyon ng nagyayelong dagat, unti-unting nabiyak ang katawan ng Endurance. Ang mga tabla ng barko ay nagsimulang gumapang, tumunog at tuluyang gumuho. Sa ika-21 ng Nobyembre 1915, tuluyang lumubog ang barko sa ilalim ng nagyayelong dagat ng Weddell Sea. Ngunit ang tunay na kwento ng Endurance ay hindi nagtapos sa pagkalunod nito. Sa halip, doon ito nagsimula. Si Shackleton, kasama ang 27 pang tripulante, ay naiwang nakakulong sa yelo. Sa loob ng ilang buwan, sila'y namuhay sa ibabaw ng ice floes, lutang na yelo sa gitna ng wala, sa ilalim ng marahas na hangin, matinding lamig, at kakulangan sa pagkain. Nagpatuloy sila sa hilagang direksyon habang dala ang pag-asang mayroong sagipin sila. Matapos ang halos 5 buwan, nakarating sila sa Elephant Island, isang maliit na piraso ng lupa sa gilid ng Southern Ocean. Ngunit ang Elephant Island ay walang daan ng pantao, at walang sinumang maghahanap sa kanila roon. Kaya't si Shackleton, sa gitna ng desperasyon, ay gumawa ng desisyong walang kasiguruhan ngunit punang pag-asa. Tumawid ng halos 1,300 kilometro ng marahas na karagatan patungong South Georgia Island gamit ang isang maliit na lifeboat, ang James Caird. Kasama ang 5 piling tauhan, sinagupa ni Shackleton ang pinakamapanganib na bahagi ng Southern Ocean sa loob ng 16 na araw, sa isang bangkang mahigit 6 na metro lamang ang haba. Habang kinakaharap ang mga alon na mas mataas pa sa gusali, nyebeng ulan, at hamog na halos bumalot sa kanila ng yelo. Nang makarating sila sa South Georgia, kinailangan pa nilang tumawid sa mga bundok at glacier nang walang kagamitan, bago nila marating ang isang waling station at humingi ng tulong. Sa loob ng 4 na buwan, nagsagawa si Shackleton ng 3 rescue attempts. Sa ika-30 ng Agosto 1916 na, mahigit 1 taon matapos silang ma-stranded, bumalik siya sa Elephant Island at sinagip ang lahat ng natitirang tripulante. Wala ni isa mang namatay. Ang istorya ng Endurance ay naging simbolo ng determinasyon, liderato, at pag-asa sa gitna ng kawalan. Ngunit sa loob ng mahigit 1 siglo, nanatili itong kwento, at ang bangkay ng barko ay nanatiling misteryo, nilamon ng yelo, hindi na muling nakita. Hanggang sa dumating ang taong 2022. Mahigit 100 taon matapos itong mawala, isang internasyonal na koponan sa ilalim ng Falklands Maritime Heritage Trust ang naglunsad ng ekspedisyong pinangalanang Endurance 22. Layunin nitong hanapin ang nawawalang barko sa ilalim ng Weddell Sea, sa eksaktong lugar kung saan sinabing lumubog ito, base sa tala ng orihinal na ekspedisyon ni Shackleton. Gamit ang icebreaker vessel na si Agulhas Lai, isa sa pinakabagong polar research ships ng South Africa,
sinimulan ang operasyon noong Pebrero 2022. May dala silang isa sa pinaka-advanced na autonomous underwater vehicles sa mundo, ang Sabertooth na gawa ng kumpanyang Saab. Ito ay isang high-tech na remotely operated vehicle, na kayang mag-operate sa ilalim ng yelo at tubig hanggang 3,000 metro ang lalim. Ang Sabertooth ay may sonar, high-resolution camera, at manipulator arm para magsagawa ng detalyadong inspeksyon sa ilalim ng dagat. Pagkalipas ng ilang linggo ng masinsinang paghahanap, noong Marso 5, 2022, natagpuan nila ang Endurance sa lalim na 3,008 metro. Hindi ka panipaniwala ang estado ng barko, halos buo pa rin ang katawan nito. Ang mga kahoy na panel ay hindi na agnas, ang pangalan nitong Endurance ay malinaw na mababasa pa rin sa hulihan ng barko. Ang temperatura ng tubig, kakulangan ng liwanag, at kawalan ng kahayupan sa lugar ay naging susi sa matinding preserbasyon nito. Ang mga imahe na ipinadala ng Sabertooth ay nagpakita ng isang barkong tila natulog lamang sa ilalim ng yelo sa loob ng isang siglo. Isang multo ng kasaysayan, sa wakas ay muling nasilayan. Ang pagkakatuklas sa Endurance ay higit pa sa isang arkeolohikal na tagumpay. Isa itong paalala kung gaano kalalim ang kasaysayan ng Antarctica, at kung gaano karami pa ang hindi natin alam. Ang pagkakahanap sa barko ay nagbibigay daan sa mga bagong pagsusuri sa materyales, disenyo, at kondisyon ng barko matapos ang isang siglo sa ilalim ng dagat. Isa rin itong inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga polar explorers at historians. Ngunit habang ang Endurance ay tahimik na nagpapahinga ngayon sa ilalim ng yelo, may panibagong banta naman ang lumilitaw, hindi na mula sa yelo, kundi mula sa pagkawala nito. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang isang makabagong krisis, ang mabilis na pagkatunaw ng isa sa pinakamalalaking glacier sa mundo. Isang glacier na tinaguriang Doomsday Glacier, ang Thwaites. Habang ang mga kwento ng kabayanihan sa yelo tulad ng Endurance ay bumabalik mula sa nakaraan, sa panahong ito, ang tunay na revolusyon ay nagaganap sa antas ng hindi natin nakikita, sa ilalim ng lupa, sa kalaliman ng yelo, at sa katahimikan ng lupaing tila ba patay. Ngunit hindi ito patay. Sa katunayan, isang makapangyarihang buhay ang natuklasan dito. Isang uri ng bakterya na hindi lamang lumalaban sa imposible, kundi nabubuhay sa paraang hindi pa natin lubusang nauunawaan. Noong 2022, inilathala ng mga mananaliksik mula sa University of New South Wales sa Australia ang isang pag-aaral na yumanig sa larangan ng mikrobiolohiya at astrobiolohiya. Ang kanilang pananaliksik, isinagawa sa East Antarctica, partikular sa mga lugar ng Robinson Ridge at Adams Flat, ay nagbigay liwanag sa posibilidad ng buhay sa pinakamalamig, pinakatuyong, at pinakamarahas na kapaligiran sa mundo. Hindi ito ordinaryong pag-aaral. Ang kanilang nadiskubre ay mga mikrobyo na kayang mabuhay sa literal na hangin lamang at wala ng iba. Ang lupang pinagkunan ng sample ay bahagi ng Vestfold Hills, isang rehiyong kilala sa pagiging matagal ng walang yelo, ngunit napakababa pa rin ng temperatura. Ang mga sample ay kinolekta, inilagay sa sterile na lalagyan, at dinala pabalik sa laboratorio para sa genomic sequencing. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, na ginagamit upang basahin at unawain ang end ng mga organismo, natuklasan nila ang dalawang bago at misteryosong grupo ng mikrobyo na hindi pa naitala noon sa siyentipikong literatura. Pinakalanan itong Vila-2 at Li-3, mga bagong phylum o sangay sa puno ng buhay mikrobyal. Ang kakaiba? Ang mga mikrobyong ito ay walang akses sa liwanag ng araw, walang akses sa init mula sa lupa, at walang organikong pagkain. Pero nabubuhay sila. At ang dahilan? Kaya nilang kunin ang hydrogen, carbon monoxide, C, at carbon dioxide, CO, mula sa atmosfera at gawing enerhiya. Ibig sabihin, sa halip na umasa sa photosynthesis gaya ng karamihang halaman, o sa organikong sustansya tulad ng karamihang bakterya, ang mga mikrobyong ito ay literal na kumakain ng hangin. Tinatawag itong chemoautotrophic metabolism, isang sistema kung saan ang enerhiya ay nanggagaling hindi sa liwanag o pagkain, kundi sa mga gas na karaniwang itinuturing na walang silbi sa maraming organismo. Para sa mga siyentipiko, ito ay isang himala ng adaptasyon. Dahil ang mga mikrobyong ito ay kayang mabuhay sa matinding lamig, kakulangan ng tubig, matinding UV radiation, at paulit-ulit na cycle ng pagyelo at pagkatunaw. Nagbubukas ito ng bagong landas sa pag-unawa sa mga kondisyon kung saan posibleng lumitaw ang buhay sa ibang planeta. Sa loob ng ilang dekada,
ang tanong ng astrobiolohiya ay nanatiling isang palaisipan, pwede bang magkaroon ng buhay sa Mars? Sa Europa, ang yelong buwan ng Jupiter. Ang sagot ay laging may pag-aalinlangan dahil nga napakasevere ng mga kondisyon roon. Ngunit sa pagtuklas ng -2 at Li-3 sa East Antarctica, isa sa pinakamalupit na lugar sa Earth, nagiging mas posible ang sagot na. Dahil ang mga kapaligiran sa Robinson Ridge at Adams Flat ay halos kapareho ng mga rehiyong polar sa Mars at sa mga yelong ibabaw ng Europa, nagiging malinaw na kung mayroong buhay na ganito sa Earth, pwedeng mayroon din sa ibang bahagi ng solar system. Ang tanong na paano nagsimula ang buhay ay nakakakuha ngayon ng bagong direksyon, baka hindi sa tubig na mainit o sa sinag ng araw, kundi sa mga himpapawid na puno ng gas at sa yelong hindi natutunaw. Ngunit ang kagila-gilalas na bahagi pa ng kwentong ito ay ang katotohanang halos hindi natin sila nahalata. Hindi sila lumilikha ng estrukturang nakikita sa mikroskopyo. Wala silang kulay o amoy. At napakabagal ng kanilang metabolismo, isang proseso ng buhay na maaaring tumagal ng daan-daang taon sa isang cycle. Para silang buhay pero halos walang galaw. At gayunman sila ay naroroon, humihina, gumagalaw at nabubuhay. Ginamit ng mga siyentipiko ang metagenomic analysis, isang advanced na teknolohiyang bumabasa ng halo-halong DNA mula sa lupa, upang tuklasin kung anong genes ang mayroon ang mga mikrobyong ito. Natuklasan nilang ang Li-2 at Li-3 ay may mga gene para sa paggamit ng hydrogenase, enzymes na tumutulong sa pagkabiyak ng hydrogen molecules para maging enerhiya. Mayroon din silang carbon monoxide dehydrogenase, na nagbibigay daan para gamitin ang C bilang source ng elektron na mahalaga sa kanilang respiration. Bukod pa rito, nakita sa kanilang gene profile na mayroon silang DNA repair systems na mas matindi kaysa sa karaniwan. Sa simpleng salita, kung sakaling masira ang kanilang DNA dahil sa cosmic rays, UV radiation, o freeze-thaw damage, kaya nilang ayusin ito at mabuhay muli. Ayon kay Belinda Ferrari, isa sa mga nanguna sa pananaliksik, hindi kami makapaniwala noong una. Ang ideya ng buhay na literal na kumukuha ng enerhiya mula sa hangin, sa isa sa pinakamarahas na lugar sa Earth, ay isang bagay na hindi mo inaasahan. Pero nariyan sila. At iyon ang pinakamahalaga. Ang epekto ng pagtuklas na ito ay hindi lamang theoretical. Maaaring makatulong ito sa mga susunod na misyon sa Mars, tulad ng Mars Sample Return Mission ng NASA at ESA, o sa mga susunod na probes patungong Europa at Enceladus na may mga karagatan sa ilalim ng yelo. Kung ang mga rover o landers ay makakahanap ng ganitong uri ng metabolic signature, maaaring ito na ang unang palatandaan ng extraterrestrial life. Sa Earth naman, ang mga mikrobyong ito ay nagbubukas ng bagong larangan ng siyensya, mula sa bioremediation, paggamit ng mikrobyo para sa paglilinis ng polusyon, hanggang sa biosignature detection, paghahanap ng mga bakas ng buhay sa malalayong planeta. Ngunit sa lahat ng ito, isang katotohanan ang nananatiling malinaw, sa pinaka-inosenteng anyo, sa anyo ng lupa, sa ilalim ng matigas na yelo ng Antarctica, may buhay. At ang buhay na iyon ay tahimik, matatag, at matalino sa paraang hindi natin agad maunawaan. Habang tayo'y patuloy na humahanap ng mga sagot tungkol sa pinagmulan ng buhay, baka kailangan nating tumingin hindi lang sa malalayong bituin, kundi sa mismong dulo ng ating mundo. At kung ang mga mikroskopikong nilalang na ito ay nakakayanan ang hindi akalain, paano pa kaya ang mga bundok sa ilalim ng yelo na matagal nang itinuturing na alamat? Sa susunod na kabanata, susundan natin ang kwento ng isang mountain range na natuklasan sa ilalim ng yelo ng Antarctica, isang paraang parang galing sa science fiction, ngunit buo at totoo. At ito ay maaaring magbago ng lahat ng ating alam sa kasaysayan ng yelo ng mundo. Sa ating paglalakbay sa kontinente ng Antarctica, napagtanto nating hindi sapat na tingnan lamang ang ibabaw ng yelo upang maunawaan ang tunay na anyo ng lugar na ito. Sa likod ng puting katahimikan ay may mga tanong na nakalibing sa loob ng milyon-milyong taon. At marahil, isa sa pinaka-hindi kapani-paniwalang revelasyon ng mga siyentipiko sa nakaraang mga dekada ay ang pagkatuklas ng isang buong hanay ng mga bundok na hindi natin kailanman nakita, pero nariyan, libing na libing sa ilalim ng 4 na kilometro ng solidong yelo. Ito ang Cordillera ng Gamburtsev, isang misteryosong mountain range na natuklasan ng mga siyentipikong Soviet noong kalagitnaan ng dekada 1950. Sa panahong iyon, bilang bahagi ng paghahanda para sa International Geophysical Year,
nagsagawa ang Soviet Antarctic Expedition ng mga seismic survey gamit ang mga kagamitan na, sa kasalukuyan, ay maituturing ng simple, mga eksplosibo at geophones upang masukat ang mga alon ng pagyanig sa ilalim ng lupa. Ngunit ang kanilang mga resulta ay hindi inaasahan, imbes na makitang patag ang ilalim ng yelo, tumambad sa kanilang datos ang matatarik na pagtaas at pagbaba sa ilalim ng ice sheet, indikasyon na may nakatagong kabundukan. Ang tanong, paano posibleng may bundok na tulad nito sa gitna ng Antarctica, at bakit hindi ito alam ng sangkatauhan? Nang dekada 50, limitado pa ang teknolohiya. Wala pang satellite imaging, wala pang advanced radar systems. Kaya't bagamat natukoy na may mga kabundukan sa ilalim ng yelo, nanatiling palaisipan ang kanilang eksaktong sukat, lokasyon, at estruktura. Sa loob ng halos 5 dekada, ang Cordillera ng Gamburtsev ay nanatiling bahagi ng white space ng mapa ng mundo, literal at simboliko. Ngunit pagsapit ng taong 2007 hanggang 2009 bilang bahagi ng selebrasyon ng International Polar Year, isinagawa ang isa sa pinakamalaki at pinakapinagsamang ekspedisyon sa kasaysayan ng polar science. Ang proyekto na tinawag na AGAP o Antarctica's Gamburtsev Province Project. Layunin ng AGAP, tukuyin ang eksaktong anyo ng kabundukan gamit ang makabagong teknolohiya at, kung maaari, ipaliwanag kung paano ito nabuo. Ang AGAP ay pinangunahan ng mga institusyong pandaigdigan tulad ng British Antarctic Survey, National Science Foundation, LIES, at Chinese Polar Research Institute. Sa tulong ng 2 specially equipped aircraft na lumipad ng mahigit 120,000 kilometro sa ibabaw ng East Antarctica, isinagawa ang pinakamalawak na airborne geophysical survey sa kasaysayan ng kontinente. Ginamit nila ang 3 pangunahing teknolohiya, ice-penetrating radar, gravimetry, at seismology. Ang ice-penetrating radar, o GEAR, ground-penetrating radar, ay gumagamit ng radio waves upang magpadala ng signal sa yelo. Kapag ang signal ay tumama sa ibang material gaya ng bato o tubig, ito ay bumabalik at nasusukat ang distansya batay sa tagal ng oras ng pagbabalik. Dito unang nakita ng AGAP team ang buong lawak ng Cordillera, mas malawak pa kaysa sa French Alps, may taas na halos 3,000 metro ang ilan sa mga bundok, at umaabot sa mahigit 1,200 kilometro ang kabuuang haba. Samantala, ang gravimetry ay tumutukoy sa pagsukat ng gravitational anomalies. Ginagamit ito upang malaman ang density ng materyales sa ilalim ng lupa. Sa ganitong paraan, naipinta ng mga siyentipiko ang komposisyon ng mga bundok. Karamihan ay matigas na granite at metamorphic rocks, katulad ng mga sinaunang mountain ranges sa ibang bahagi ng mundo. Pangatlo, ang seismology ay ginamit upang sukatin ang aktibidad sa ilalim ng lithosphere. Sa pamamagitan ng artificial seismic waves, gaya ng controlled mini-explosions o mechanical ground thumpers, natukoy ng mga eksperto ang kapal ng crust at ang posibleng tectonic history ng rehiyon. Ang resulta ng lahat ng ito ay isang detalyadong 3-dimensional map ng isang mundo sa ilalim ng yelo, isang landscape na kasing drama ng mga Alps, ngunit hindi kailanman nasulyapan ng tao. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang misteryo. Ang mas malaking tanong ay, bakit andyan ang mga bundok na ito sa ilalim ng yelo? At higit pa, paano sila nanatiling ganito kataas, matulis, at halos hindi na-erode sa loob ng daan-daang milyong taon? Ayon sa mga pangunahing hypothesis, ang Cordillera ng Gamburtsev ay maaaring nabuo higit sa 500 milyong taon na ang nakalipas, bilang bahagi ng supercontinent na Gondwana. Ngunit may mga ebidensyang nagsasabing mas bata ito, posibleng nabuo lamang 250 milyon hanggang 100 milyong taon na ang nakaraan, bilang resulta ng panibagong tectonic uplift. Ipinagpapalagay ng ilan na ito ay isang relic mountain range, ibig sabihin, isang sinaunang kabundukan na nabuhay muli sa pamamagitan ng tectonic reactivation. Ayon sa teorya, maaaring isang dating passive basin ang lugar na muling naangat dahil sa continental collision, at dahil agad itong nabalutan ng yelo, hindi na ito sumailalim sa matagal na weathering na karaniwang sumisira sa mga bundok. Kaya naman nanatili ang matutulis na rurok, matatarik na gilid, at malalalim na lambak. Ang yelo mismo ang nagsilbing proteksyon. Sa halip na sirain ang mga bundok, tinakpan sila ng isang takip na halos permanente, 4 na kilometro ng solidong yelo, malamig, mabigat, at halos hindi gumagalaw. Ngunit mahalaga ang tanong ng edad ng bundok, dahil may direktang epekto ito sa pag-unawa natin sa kasaysayan ng Antarctic ice sheet.
Kung matagal nang naroroon ang bundok at agad na nabalutan ng yelo, ibig sabihin, mas matagal na ang pagkakaroon ng yelo sa East Antarctica kaysa sa inaakalang 30-35 milyong taon. Ngunit kung mas bata ito, posibleng mas dinamiko ang kasaysayan ng klima ng mundo kaysa sa kasalukuyang modelo. Sa bawat kilometro ng data na nakolekta sa AGAP project, mas lalong naging malinaw na ang Antarctica ay hindi lamang isang frozen desert. Isa itong arkibo ng geological history, nakalibing, tahimik, at pinoprotektahan ng yelo. Isang likas na museum sa ilalim ng ating mga paa. At habang pinipino ng mga siyentipiko ang mga modelo tungkol sa istruktura ng daigdig, may mas malalim na kahulugan ang pagkakatuklas sa Cordillera ng Gamburtsev. Ipinapakita nito kung paano ang mga puwersa ng Earth, init, lamig, tubig, presyon, at panahon ay kayang lumikha ng bagay na hindi natin inaakalang posible. Ito rin ay isang paalala ng limitasyon ng ating nakikita. Sa halos isang siglo, inakala ng mundo na ang loob ng Antarctica ay patag at walang laman. Ngunit sa tulong ng agham, unti-unti nating nadidiskubre na ito ay may taglay na masalimuot na kasaysayan, at na ang pinakamalalaking hiwaga ay minsan matatagpuan hindi sa kalawakan, kundi sa ilalim ng ating mga paa. At kung may mga bundok sa ilalim ng 4 na kilometro ng yelo, ano pa ang pwedeng naroon? Isang glacier na mabilis na natutunaw, banta sa buong mundo? O isang yelong tumatagos sa karagatan? Sa susunod na kabanata, tututukan natin ang Thwaites Glacier, isang higanteng bloke ng yelo na kilala rin sa kanyang pangalang kinatatakutan, ang Doomsday Glacier. Sa nakalipas na mga kabanata, nakita natin kung paano ang yelo ng Antarctica ay hindi lamang isang tahimik na disyerto, kundi isang komplikadong arkibo ng kasaysayan ng planeta. Ngunit may bahagi ng kontinente na hindi lamang taglay ang mga lihim ng nakaraan, ito rin ay banta sa kinabukasan. Isang dambuhalang glacier, libong taon nang nananatili sa kanyang lugar, ngunit ngayon ay unti-unting nawawasak. Tinawag ito ng mga siyentipiko bilang ang Doomsday Glacier, at ang pangalan nito ay Thwaites. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Antarctica, ang Thwaites Glacier ay may lawak na halos 172,000 kilometro kwadrado, katumbas ng sukat ng buong estado ng Florida sa Estados Unidos. Ito ay bahagi ng mas malawak na West Antarctic Ice Sheet, at nakaupo ito sa isang mababang bahagi ng kontinente kung saan ang lupa ay mas mababa sa sea level. Ito ang dahilan kung bakit ito napaka-vulnerable. Kung tuluyang bumagsak ang Thwaites, maaaring magsimula ng domino effect na magpapatumba rin sa iba pang bahagi ng yelo sa paligid nito. Ang Thwaites ay isa sa mga pinakamasusing pinag-aralan ng mga glaciologists sa kasalukuyan, at ito ay hindi walang dahilan. Ayon sa ilang pagtataya, kung tuluyang bumagsak ang Thwaites, maaari nitong itaas ang antas ng dagat sa buong mundo ng hanggang 65 cm, sapat upang magdulot ng pagbaha sa daan-daang baybaying lungsod, at magdulot ng matinding epekto sa mga bansang archipelagic gaya ng Pilipinas, Indonesia, at Maldives. Upang maunawaan ang lawak ng problema, itinatag noong 2018 ang International Thwaites Glacier Collaboration, IIC. Isang pandaigdigang proyekto na pinangungunahan ng mga siyentipiko mula sa United States at United Kingdom, katuwang ang mga institusyong pananaliksik mula sa ibang bahagi ng mundo. Layunin ng ATIS na tukuyin ang mga sanhi ng pagkatunaw ng Thwaites, sukatin ang bilis ng pagbabago nito, at bigyang linaw kung gaano katagal bago ito tuluyang bumagsak. Isa sa mga pangunahing kagamitan sa misyon ay ang ICEFEIN, isang makabagong underwater robotic vehicle na idinisenyo ng Georgia Institute of Technology. Ang ICEFEIN ay isang torpedo-shaped submersible na may habang halos 3.5 metro at kayang gumapang sa ilalim ng ice shelves sa pamamagitan ng butas na binutas ng hot water drill. Sa kabila ng napakakitid na espasyo at mababang visibility, nagagawa ng ICEFEIN na magpadala ng high-resolution na video, kumuha ng temperatura, sukatin ang kaasinan ng tubig, at suriin ang sirkulasyon ng tubig sa pagitan ng yelo at dagat. Sa pamamagitan ng ICEFEIN, nadiskubre ng mga siyentipiko na ang bahagi ng Thwaites Glacier na nakalutang sa ibabaw ng dagat, ang tinatawag na ice shelf, ay unti-unting kinakain ng mainit na tubig ng karagatan na pumapasok mula sa ibaba. Ang tubig na ito, bagamat tila malamig sa karaniwang pamantayan, ay mas mainit na kaysa sa nagyelong punto ng tubig dagat. Ang resulta, tuloy-tuloy na pagnipis ng yelo mula sa ilalim, isang prosesong hindi agad nakikita sa ibabaw, ngunit mas nakapipinsala. Bukod sa ICEFEIN, ginagamit din ng ATIC ang mga automated weather stations, mga GIS sensor, at mga satellite data mula sa ESA, European Space Agency,
At nasa upang masukat ang paggalaw at pag-angat o pagbagsak ng yelo sa bawat bahagi ng glacier. Samantala, ang drone technology ay tumutulong sa pagkuha ng mas detalyado at malawakang imahe ng mga bitak at deformation sa yelo, mga senyales ng nalalapit na structural failure. Isa sa mga pangunahing natuklasan ng Itiyesu ay ang tuluyang paghina ng e-grounding line, ang bahagi ng glacier kung saan ito nakadikit sa sahig ng karagatan. Habang umatras ang grounding line, nawawala ang suporta ng yelo, kaya mas mabilis itong dumudulas patungong dagat. Kapag ang buong grounding zone ay tuluyang nawala, ang buong glacier ay wala nang pipigil sa paggalaw nito, at maaaring bumilis ang pagbagsak ng buong estruktura sa loob lamang ng mga dekada. Ngunit ang pagsukat sa bilis ng pagbabago ay isang napakalaking hamon. Ang Antarctica ay hindi madaling puntahan. Sa lugar ng Thwaites, ang klima ay brutal. Sa taglamig, maaaring bumaba ang temperatura sa ilalim ng -40 ni, sinasabayan pa ng malalakas na hangin at mahabang gabi. Kahit ang pinakamodernong barkong icebreaker, tulad ng si Nathaniel E. Palmer o ang British Sir David Attenborough, ay hirap sa paglalakbay papasok sa lugar. Dagdag pa rito, ang logistic ng pagdadala ng mga kagamitan sa gitna ng yelo, mula sa mga drilling system, sensor, hanggang sa mga kableng kailangang ilatag sa ilalim ng yelo, ay isang operasyon na umaabot ng buwan at milyon-milyon ang halaga. At kahit matagumpay na maisagawa ang fieldwork, may panganib pa rin ng biglaang pagbagsak ng yelo, mga bitak na hindi nakikita sa satellite, at mga pagbabago sa kondisyon ng dagat na pwedeng makasira sa mga sensor. Sa kabila nito, patuloy ang mga siyentipiko sa pag-aaral. Sa isang report na inilabas ng ITC noong 2022, binigyang diin na ang Thwaites ay maaaring umabot sa critical tipping point sa loob lamang ng susunod na 5 hanggang 20 taon. Sa sandaling mangyari ito, kahit mapabagal natin ang pag-init ng mundo, baka hindi na mapigilan ang proseso ng pagbagsak ng glacier, isang irreversible feedback loop. Kung tuluyang matunaw ang buong Thwaites Glacier, tataas ang antas ng dagat ng halos 65 sentimetro. Ngunit hindi rito nagtatapos ang banta. Ang Thwaites ay nagsisilbing buttress o suporta sa mga karatig na glacier, tulad ng Pine Island Glacier at Haines Glacier. Kapag bumagsak ang Thwaites, maaaring sumunod din ang mga ito, at ang kabuang pagtaas sa antas ng dagat ay maaaring umabot sa 3 metro o higit pa sa susunod na siglo kung ang pinakamasamang senaryo ay mangyari. Sa ganitong sitwasyon, ang epekto ay magiging pandaigdigan. Ang mga lungsod sa baybayin gaya ng Bangkok, Jakarta, Dhaka, Lagos, at Manila ay haharap sa mas madalas na pagbaha, permanenteng pagkawala ng lupa, at dislokasyon ng milyon-milyong katao. Ang mga sistema ng agrikultura, tubig tabang, at kalusugan ay maaapektuhan, at ang pandaigdigang ekonomiya ay magdurusa. Ang lahat ng ito ay nangyayari ng tahimik, sa liblib na bahagi ng Antarctica, malayo sa mga mata ng mundo, ngunit hindi malayo ang epekto nito. Sa gitna ng panganib, may pag-asa pa rin. Ang mga pag-aaral na tulad ng ITC ay mahalaga upang mapaghandaan ang posibleng hinaharap. Sa pamamagitan ng masusing pag-unawa sa galaw ng yelo, maaaring makabuo ng mga mas eksaktong modelo at forecast. Makatutulong ito sa mga pamahalaan at komunidad upang makapaghanda sa mga posibleng epekto ng pagtaas ng dagat, mula sa urban planning hanggang sa environmental policy. Ngunit isa rin itong paalala na ang pagbabago ng klima ay hindi teorya, ito ay totoo, nangyayari, at may sukat. Ang Thwaites Glacier ay isang termometro ng mundo. At habang patuloy itong natutunaw mula sa ilalim, tila ba unti-unting nalulusaw din ang ilusyon ng kaligtasan natin sa mga epekto ng global warming. Ang Thwaites ay hindi isang simbolo ng katapusan, kundi isang babala. At sa harap ng babalang ito, ang tanong ay hindi na kung kailan mangyayari, kundi kung handa ba tayo. Sa susunod na kabanata, tutungo tayo sa mas kakaibang anyo ng tubig sa ilalim ng yelo, hindi lamang yelo na natutunaw, kundi mga ilog na dumadaloy, mga lawa na nakatago, at isang kakaibang daloy ng tubig na tila dugo mula sa isang glacier. Ang mga likas na anyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kakaibang pisika sa ilalim ng yelo, kundi nagbibigay din ng palatandaan kung gaano kasalimuot ang mundong hindi natin nakikita. Sa mga naunang kabanata, natutunan natin na ang yelo ng Antarctica ay hindi isang simpleng bloke ng nagyayelong tubig. Sa ilalim ng patong-patong na yelo ay may mga bundok, mga bitak, at mga glacier na gumagalaw. Ngunit sa mas masusing pagtingin, nalaman din natin na mayroong buhay at mayroong tubig na patuloy na dumadaloy sa mga lugar na inakalang walang kibo.
Sa kabanatang ito, sisilipin natin ang ilan sa mga pinaka-nakamamanghang likas na anyo ng tubig sa ilalim ng yelo ng Antarctica, mga lawa na nababalot ng yelo sa loob ng milyong taon, mga ilog na umaagos sa dilim, at isang pulang agos na tila dumadaloy mula sa sugat ng planeta mismo. Magsimula tayo sa isa sa pinakakilalang subglacial lake sa buong mundo, ang Lake Vostok. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng Antarctica, sa ilalim ng Vostok Station, isang Russian research base na isa sa mga pinakamalamig na lugar sa mundo. Ang Lake Vostok ay isang napakalawak na lawa, may habang 250 kilometro at lapad na halos 50 kilometro. Sa kabila ng laki nito, ito ay nakatago sa ilalim ng humigit kumulang 4,000 metro ng solidong yelo. Tinatayang ang lawa ay na-seal off mula sa atmosfera sa loob ng mahigit 15 milyong taon. Ang ideya na mayroong likidong tubig sa ilalim ng yelo ng Antarctica ay tila imposibleng paniwalaan noong una. Ngunit dahil sa bigat ng ice sheet, nagkakaroon ng pressure na sapat upang mapanatili ang tubig sa likidong estado. Dagdag pa rito, may kaunting init mula sa ilalim ng lupa, geothermal heat, na sapat upang panatilihin ang ilalim ng lawa sa temperatura na hindi nagyayelo. Mula pa noong dekada 1970, interesado na ang mga siyentipiko sa ideya ng pag-access sa Lake Vostok upang pag-aralan kung may buhay sa ganoong klaseng kapaligiran. Ngunit may malaking hadlang, kontaminasyon. Ayaw ng mga siyentipiko na sirain ang sinaunang sistema ng tubig sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang drilling fluids na naglalaman ng kerosene o antifreeze. Kaya't isinagawa ang tinatawag na clean drilling techniques. Noong 2012, matagumpay na nakabutas ang mga Russian scientists sa ibabaw ng yelo at umabot sa itaas ng Lake Vostok gamit ang mechanical drill na pinalamig at dinisenyo upang hindi mag-leak ng kontaminant. Sa mga sumunod na taon, nakapagkolekta rin ng ice cores ang mga Amerikanong mananaliksik sa pamamagitan ng RAID, Rapid Access Ice Drill, isang sistema ng high-speed coring na gumagamit ng sterilized thermal drills at decontamination protocols. Bagamat limitado pa ang data, ilan sa mga sample na nakuha ay nagpapahiwatig ng presensya ng microbial life, bagamat hindi pa tiyak kung sila ay mula mismo sa lawa o kontaminasyon ng ibabaw. Gayunman, ang ideya ng buhay na nabubuhay sa isang ilawless, nutrient-poor, high-pressure na environment ay patuloy na umaakit sa mga astrobiologo, dahil ito ang parehong uri ng kapaligiran na maaari nating matagpuan sa ilalim ng yelo sa mga buwan ng Jupiter at Saturn. Ngunit kung ang Lake Vostok ay tahimik at nakatago, may isa namang lugar sa Antarctica na imposibleng hindi mapansin, ang Blood Falls, o agos na dugo. Sa unang tingin, mistulang may dumadaloy na dugo mula sa Taylor Glacier sa McMurdo Dry Valleys. Ang tubig ay kulay pulang kalawang, at tila nanggagaling mula sa loob ng yelo, dumadaloy patungo sa lupang bato. Ngunit hindi ito dugo, ito ay isang likido na may napakataas na konsentrasyon ng iron. Ang pinagmumula ng Blood Falls ay isang hypersaline subglacial lake na nasa ilalim ng glacier at natrap doon sa loob ng halos 2 milyong taon. Dahil sa sobrang alat ng tubig, hindi ito nagyelo kahit sa napakababang temperatura. At dahil ito ay isolated, ang mga kemikal na nasa tubig, partikular ang iron ions, ay hindi nakakalabas. Kapag ang tubig ay lumabas at humalo sa oxygen ng atmosfera, ang iron ay nag-o-oxidize, nagiging iron oxide, na siyang nagbibigay ng kulay pula sa agos, isang prosesong halos katulad ng kalawang. Noong 2017, gamit ang ice-penetrating radar at thermal imaging, natuklasan ng mga siyentipiko na ang tubig ay dumadaloy sa pamamagitan ng isang sistema ng microchannels na umaabot sa glacier at tumatagos hanggang sa ibabaw. Kahit walang init mula sa araw, kahit walang siklo ng panahon, ang agos ay tuloy-tuloy, paunti-unti, ngunit hindi humihinto. At ang pinakakagulat-gulat, may natagpo ang microbial life sa tubig na iyon, nabubuhay sa sobrang alat, sobrang lamig, at walang sinag ng araw. Ang Blood Falls ay isa sa pinakakakaibang patunay na ang buhay ay hindi nangangailangan ng mga karaniwang kondisyon upang umiral. At gaya ng mga mikrobyo mula sa Robinson Ridge, ito rin ay isang modelo para sa pag-aaral ng posibilidad ng buhay sa mga yelong buwan sa kalawakan. Ngunit higit pa sa mga lawa, ang isa sa pinakabagong tuklas ay ang presensya ng subglacial river systems, mga ilog sa ilalim ng yelo na umaagos tulad ng mga ilog sa ibabaw ng lupa. Noong 2022, isang team ng mga siyentipiko mula sa University of Waterloo at British Antarctic Survey ang nakamapa ng isang subglacial river na may habang mahigit 460 kilometro,
mula sa interior ng Antarctica patungong Amundsen Sea. Gamit ang ice-penetrating radar mounted sa eroplano, natukoy nila ang ruta ng ilog, ang mga tributaries nito, at kung paanong ito ay konektado sa mga glacier sa ibabaw. Ang ilog ay umaagos sa ilalim ng 4 na malalaking glacier, kabilang ang Thwaites at Pine Island, at may mahalagang papel sa stability ng mga ito. Ang presensya ng ilog ay nagpapabilis ng paggalaw ng yelo sa ibabaw nito. Habang ang tubig ay naglalagay ng lubricant sa pagitan ng glacier at bedrock, mas madulas ang yelo at mas mabilis itong dumudulas patungong dagat. Bukod pa rito, ang daloy ng tubig ay may epekto sa pagkakadistribute ng init sa ilalim ng yelo na maaaring magdulot ng mas mabilis na pagkatunaw sa mga strategic na bahagi ng ice sheet. Ang tuklas na ito ay may malaking epekto sa ating pangunawa sa hydrologic cycle sa loob ng polar regions. Noon, inisip ng mga siyentipiko na ang ilalim ng yelo ay tahimik, walang galaw. Ngunit ngayon, alam na natin na ito ay isang dynamic na sistema, may mga lawa, may agos, may koneksyon, at may buhay. Sa isang banda, ito ay isang likas na kababalaghan. Sa kabilang banda, ito rin ay isang bagong panganib. Kapag ang klima ay patuloy na umiinit, ang balanse sa pagitan ng yelo at tubig ay nasisira. Maaaring mas maraming tubig ang dumaloy sa ilalim, maaaring mas maraming bahagi ng glacier ang mawalan ng suporta, at maaaring bumilis ang pag-collapse ng mga yelong estruktura. Sa bandang huli, ito ay magiging sanhi ng pagtaas ng antas ng dagat, hindi dahil sa agos sa ibabaw, kundi sa mga sistemang hindi natin nakikita, sa mga ilog at lawa na matagal nang umiiral sa kadiliman. Sa isang kahulugan, ang Antarctica ay hindi isang kontinente ng katahimikan. Ito ay isang komplikadong sirkulasyon ng tubig, enerhiya, at buhay. At habang patuloy nating binubuksan ang mga lihim nito, lalo nating napagtatanto na ang ating planeta ay mas misteryoso at mas marupok kaysa sa inaakala natin. Sa susunod na kabanata, ililipat natin ang lente mula sa tubig tungo sa nakaraan ng planeta. Mga sedimentong naglalaman ng sinaunang iyan milyong taon ang tanda, ay muling natuklasan sa ilalim ng yelo. At sa maliliit na molekulang iyon, nakaimbak ang kasaysayan ng klima, ng buhay, at ng ebolusyon, mga sagot sa mga tanong na hindi pa natin alam na dapat nating itanong. Habang mas lalo nating nauunawaan ang Antarctica bilang isang aktibong sistema ng yelo, tubig, ilog, at buhay, may isa pang antas ng kaalaman na patuloy ding isinisilang mula sa kailaliman ng mga sedimentong matagal nang nakalibing sa ilalim ng karagatan. Hindi ito isang monumento ng yelo o isang daloy ng tubig na kita ng mata, ito ay mas maliit, mas marupok, at halos hindi natin nahahalata. Ngunit sa loob ng mga butil ng putik sa ilalim ng dagat, matatagpuan ang mga molekulang nagtataglay ng kasaysayan ng mundo, ang sinaunang iyan o ang tinatawag na sedimentary ancient iyan o SEDADNA. Noong 2011, isang internasyonal na koponan ng mga siyentipiko mula sa Germany, New Zealand, Australia, at iba't ibang bansa ang naglunsad ng ekspedisyon sa rehiyon ng Scotia Sea, hilaga ng mainland Antarctica. Sa pamamagitan ng barkong pananaliksik na Polarstern, nangalat sila ng sediment cores mula sa sahig ng dagat, malalim, malamig, at tahimik na lugar na halos walang nakarating sa loob ng milyong taon. Ang kanilang layunin, hanapin ang mga bakas ng buhay na naipon sa mga sedimentong iyon sa loob ng matagal na panahon. Ang kanilang natuklasan ay naging laman ng isang artikulo sa Nature Communications noong 2021, isang makasaysayang milestone sa larangan ng paleogenetics at paleoklimatolohiya. Sa loob ng mga nabuong course, natagpuan nila ang mga sample ng SEDADNA na may edad na hanggang 1,000,000 taon. Sa kontekstong pang-agham, ito ay kahindik-hindik. Dahil bago nito, ang pinakamatandang genetic material na natuklasan sa mga rehiyong malamig ay mula lamang sa Arctic permafrost na tinatayang nasa 650,000 taon ang edad. Ang mga sample ay nakuha mula sa lalim na halos 1 metro sa ilalim ng SEA, at ang pagkakapreserba ng mga ito ay posible lamang dahil sa malamig, madilim, at low oxygen na kondisyon ng sahig ng Scotia Sea. Sa bawat layer ng sediment ay nakalagay ang kasaysayan ng karagatan, hindi lamang sa pisikal na anyo ng mga shell at buhangin, kundi sa molekular na alaala ng mga organismong minsang nabuhay doon. Ginamit ng mga siyentipiko ang tinatawag na metagenomic sequencing, isang proseso kung saan kahit ang pinagsama-samang DNA fragments ay maaaring basahin, tukuyin, at ikumpara sa mga kilalang species. Ang layunin ay hindi lamang tukuyin kung anong klase ng organismo ang naroroon, kundi matukoy rin kung paano nagbago ang kanilang populasyon sa paglipas ng panahon.
Sa kanilang pagsusuri, lumitaw ang presensya ng diatomcees, isang uri ng phytoplankton na hanggang ngayon ay bumubuo ng pangunahing bahagi ng marine food web. Ang diatom ay isang mikroskopikong organismo na naglalaman ng silika at isa sa mga pangunahing producer ng oxygen sa planeta. Ngunit ang mas kawili-wiling bahagi ay hindi lamang ang kanilang presensya, kundi ang kanilang eksplosibong paglago sa ilang yugto ng kasaysayan. Sa partikular, natukoy ang tatlong pangunahing diatom blooms sa nakaraang 5 milyong taon. Ang mga boom na ito ay konektado sa mga pagbabagong klima, partikular sa pagbagsak at pagsigla ng Antarctic Circumpolar Current, ang higanteng agos ng dagat na umiikot sa kontinente ng Antarctica. Kapag humina ang daloy ng current, mas maraming nutrients ang naipon sa ibabaw ng tubig, nagbubunga ng pagdami ng phytoplankton. At kapag lumalakas muli ito, bumababa ang populasyon. Ang ganitong mga pattern ay mahalaga, hindi lamang para sa kasaysayan ng dagat kundi sa carbon cycle ng buong planeta. Ang mga diatom, kapag namatay, ay lumulubog sa ilalim ng dagat at nagiging bahagi ng sediment, dala-dala ang carbon na kanilang kinonsumo mula sa atmosfera. Sa ganitong paraan, ang karagatan ay nagsisilbing carbon sink o tagatago ng carbon dioxide. Sa pagbabagong klima, ang cycle na ito ay maaaring maapektuhan, at ang mga genetic record na tulad ng sedadna ay mahalagang ebidensya para unawain ito. Ngunit hindi lamang mga diatom ang nakita sa mga sample. Mayroon ding mga ebidensya ng eukaryotic algae, bakterya, at iba pang uri ng mikroorganismo na hindi pa ganap na napapangalanan. Ang ilan sa mga gene fragment ay nagpapakita ng pag-angkop sa malamig na kapaligiran, kakayahang mabuhay sa mababang oxygen, at matagal na pagkatigil sa aktibong metabolismo, na maaaring magbigay linaw sa kung paanong ang mga ekosistem sa dagat ay nakakabangon mula sa malalaking glacial events. Bukod dito, ang mga natuklasang ito ay may implikasyon din sa pag-aaral ng mga epoch ng yelo, partikular sa kung paanong ang yelo ay lumawak at umatras sa iba't ibang yugto. Sa pamamagitan ng pagtukoy kung kailan lumitaw at nawala ang mga partikular na species, pwedeng ipag-match ang timeline sa mga core ng yelo, pollen data, at isotope records. Sa isang banda, ito ay parang pagbubuo ng puzzle ng klima, at ang sedadna ang nawawalang piraso na nagsasabi kung anong mga anyo ng buhay ang aktibong umiral sa bawat yugto. Ang pangmatagalang kahalagahan ng tuklas na ito ay hindi lamang para sa kasaysayan, kundi sa kasalukuyan at hinaharap. Sa panahon ng mabilis na pagbabago sa klima, kailangang maunawaan natin kung paano tumugon ang biosphere sa mga pagbabago sa temperatura, acidity ng karagatan, at daloy ng nutrients. Sa pamamagitan ng sedadna, nakikita natin ang mga pattern, hindi sa loob ng 1 siglo o 1,000 taon, kundi sa loob ng 1 milyong taon. Ito ay isang mahalagang sandata sa pagtataya ng epekto ng climate change sa ating panahon. Halimbawa, kung sa isang partikular na yugto ng kasaysayan ay nagkaroon ng abrupt warming, at nakita sa genetic record na bumagsak ang populasyon ng diatoms sa loob lamang ng ilang siglo, maaari itong magsilbing babala sa hinaharap kung sakaling muling mangyari ang ganitong mga kondisyon. Isa ring mahalagang aspeto ng pag-aaral ay ang teknolohiya ng pagkuhang ginamit. Dahil ang DNA ay sobrang sensitibo at madaling masira, kailangang isagawa ang buong proseso, mula pagkuha ng sediment core hanggang sa genomic analysis, sa sobrang linis na kondisyon. Gumamit ang mga siyentipiko ng clean lab environments, sterile drilling cores, at advanced sequencing platforms tulad ng Illumina HiSeq upang maiwasan ang kahit katiting na kontaminasyon. Ang buong proyekto ay pinondohan ng ilang international agencies, kabilang ang Alfred Wegener Institute sa Germany at ang Antarctic Research Center ng New Zealand. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pandaigdigang kooperasyon sa pagsasaliksik ng mga isyong hindi lang lokal, kundi planetary. Sa dulo, ang matatagpuan sa ilalim ng yelo ay hindi lamang yelo. Mayroong kasaysayan ng mga ekosistem, klima, at buhay. At sa maliliit na molekulang ito, na hindi mo makikita sa mata, nakatago ang malalaking sagot, paano nagbabago ang mundo? Paano tumutugon ang kalikasan? At paano tayo dapat maghanda sa susunod na yugto ng pagbabago? Mula sa kasaysayang naka-encode sa molekula ng DNA, tutungo tayo ngayon sa isa sa pinakabanta sa kasalukuyan, hindi sa anyo ng malamig na tubig o matandang impormasyon, kundi sa init na maaaring gisingin ang puwersang natutulog sa ilalim ng yelo, mga bulkan. Sa susunod na kabanata, sisilipin natin ang isang kamakailang tuklas na halos hindi ka panipaniwala, halos 100 bulkan ang natagpuan sa ilalim ng West Antarctic Ice Sheet. At ang ilan sa kanila, maaring muling sumabog.
Sa loob ng halos buong dokumentaryo, paulit-ulit nating natutuklasan kung paanong ang Antarctica, bagamat tila isang malamig na walang buhay na rehiyon, ay isa palang lumalalim at lumalawak na misteryo. Ngunit kung may isang tuklas na tunay na sumira sa inaakalang katangian ng kontinente, ito ay ang revelasyong may halos 100 bulkan na nakatago sa ilalim ng yelo ng kanlurang bahagi ng Antarctica, tahimik, nakabaon, ngunit maaring gisingin ng nagbabagong klima. Noong 2017, inilathala ng mga mananaliksik mula sa University of Edinburgh ang resulta ng isang groundbreaking study na bumaligtad sa mga inaasahan ng komunidad ng geoscience. Sa pamamagitan ng malawakang pagsusuri ng satellite imagery, ice-penetrating radar, at geological data, natuklasan nila ang presensya ng 71 bagong bulkan sa ilalim ng West Antarctic Ice Sheet. Bawat isa sa mga bulkan ay natagpuan sa lalim na 2 hanggang 4 na kilometro sa ilalim ng yelo, at ang ilan sa kanila ay may taas na umaabot sa 3,800 metro, halos kasing taas ng Mount Fuji ng Japan. Ang West Antarctica, partikular sa rehiyong kilala bilang West Antarctic Rift System, ay matagal nang pinaniniwalaang geologically active. Ngunit ang lawak ng bulkanikong aktibidad na natuklasan ay higit pa sa inaasahan. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kilalang bulkan sa Antarctica ay halos triple matapos ang pag-aaral na ito. Sa isang banda, isa itong kahanga-hangang tagumpay sa agham. Sa kabilang banda, isa rin itong posibleng babala. Upang matukoy ang mga bulkan, gumamit ang mga mananaliksik ng satellite-based elevation data at radar na nakakakita sa ilalim ng yelo. Ang ice-penetrating radar, na inilagay sa mga eroplano o satellite, ay nagpapadala ng signal na tumatagos sa yelo at bumabalik kapag tumama sa matigas na material. Sa kasong ito, mga cone-shaped na pormasyon ng bato, tipikal ng mga bulkan. Bukod dito, kinumpara rin ang mga anomalyang topograpikal sa mga kilalang volcanic profiles sa ibabaw ng lupa upang tiyakin na ang mga obserbasyon ay hindi simpleng mga bundok o glacial features. Ang natuklasan ay isang buong subglacial volcanic province, kumalat sa kahabaan ng 3,500 kilometro, mas malawak pa kaysa sa East African Rift System, na dati ay itinuturing na may pinakamakapal na konsentrasyon ng continental volcanoes. Isa sa mga tanong na agad lumitaw, aktibo pa ba ang mga bulkan na ito? Bagamat mahirap tiyakin kung alin sa kanila ang aktibo, dormant, o extinct, may mga palatandaang nagpapakitang ang ilan ay maaaring aktibo pa rin. May mga nakuhang seismic readings na nagpapahiwatig ng maliit ngunit tuloy-tuloy na paggalaw sa ilalim ng lupa. Mayroon ding thermal anomalies, mga bahagi ng yelo na mas mabilis matunaw sa ilang rehiyon, na hindi maipaliwanag ng temperatura ng dagat o ng atmosfera lamang. Ang maseryosong tanong ay kung ano ang epekto ng ganitong sistema ng bulkan sa katatagan ng Antarctic Ice Sheet. Sa pangkalahatan, ang yelo sa West Antarctica ay nakaangkla sa lupaing mas mababa pa sa sea level, kaya't mas sensitibo ito sa init mula sa ilalim, basal heat, at sa tubig dagat mula sa gilid. Ang init mula sa bulkan sa ilalim ay maaaring magpabilis ng pagkatunaw ng yelo mula sa base, na siya namang nagpapahina sa buong estruktura. Habang ang yelo ay nawawala ng pundasyon, mas madali itong dumulas patungo sa dagat. Bukod dito, may mas malawak na obserbasyon sa planetaryong scale. Ang pagkaunti ng yelo sa ibabaw ng bulkan ay maaaring mismong magpabuhay sa aktibidad ng bulkan. Ang prinsipyong ito ay napatunayan na sa ibang bahagi ng mundo, gaya ng Iceland at Alaska. Sa mga lugar na ito, natukoy ng mga pag-aaral na matapos ang huling panahon ng yelo, Last Ice Age, ang pagbaba ng bigat sa ibabaw ng crust, dahil sa pagkatunaw ng mga glacier, ay nagdulot ng pagbabalik ng volcanic activity. Ang pagbabawas ng presyon sa magma chambers ay parang pagbukas ng takip sa isang pressure cooker. Kung mangyari ito sa Antarctica, ang epekto ay maaaring domino. Magsisimula sa basal melting, susundan ng paggalaw ng yelo, at maaari pang magdulot ng pagguho ng mga yelo sa dagat na, tulad ng Thwaites Glacier, ay may malaking epekto sa global sea level. Sa senaryo kung saan ang ilang mga bulkan sa ilalim ng West Antarctic Ice Sheet ay sabay-sabay na magkaroon ng aktibidad, maaaring magkaroon ng regional destabilization. Ibig sabihin, hindi lang isang glacier ang guguho, kundi buong seksyon ng ice sheet. Sa masamang sitwasyon, ito ay maaaring mag-ambag ng 1 hanggang 3 metro ng pagtaas sa dagat sa loob lamang ng ilang siglo. Isang pagbabago na hindi kayang saluhin ng kasalukuyang urban planning sa daigdig. Ngunit sa kabila ng panganib, ang mga natuklasang ito ay nagbibigay din ng bagong perspektibo. Dati, ang Antarctica ay tinitingnan bilang isang lugar ng yelo at katahimikan.
Ngayon, alam natin na ito rin ay lugar ng apoy sa ilalim ng yelo. Isang paradox, malamig sa ibabaw, ngunit buhay sa ilalim. Isang kontinente na puno ng tensyon, thermic, tectonic, hydrologic, at ngayon, volcanologic. Ang pagkakaroon ng aktibong bulkanikong sistema sa ilalim ng West Antarctica ay nagpapalalim sa komplikasyon ng mga climate models. Dahil ang internal heat source ay mahirap sukatin at minsan ay hindi kasama sa simpleng forecast ng sea level rise, kailangan itong isama sa mas masusing pag-aaral. Ang mga bagong satellite mission tulad ng ISESat-2 ng NASA at Sentinel-1 ng ESA ay tumutulong na ngayon sa pagsukat ng pagbabago sa elevation ng ice sheet at sa pagtataya kung ito ba ay dahil sa melting mula sa ibabaw o mula sa ilalim. Ang mga datos mula sa seismic arrays, gravitational monitoring, at aeromagnetic surveys ay isinasama na rin sa mga bagong climate models. Ngunit tulad ng maraming bahagi ng Antarctica, may malaking kakulangan pa rin sa datos. Ang mahirap na akses, matinding klima, at napakalawak na lugar ay nagpapabagal sa progreso. Kaya't ang tungkulin ngayon ng mga siyentipiko ay doble, hindi lamang sukatin ang yelo, kundi tukuyin kung saan nagmumula ang init. Ang ganitong tuklas ay hindi lamang mahalaga para sa agham. Ito ay isang paalala kung paanong ang mga puwersa ng kalikasan ay laging may kakayahang gumising, kahit gaano pa katagal silang natulog. At sa isang mundo na mabilis nagbabago ang klima, kahit ang apoy sa ilalim ng yelo ay maaaring biglang bumangon. Sa gitna ng malamig at tila walang katapusang yelo ng Antarctica, may ilang tanong na hindi nagmumula sa agham, kundi sa mga mata ng mga nakamasid, sa mga haka-haka, at sa mga udyok ng imahinasyon. Kabilang sa mga ito ang isa sa mga pinakakontrobersyal na larawang lumaganap sa internet noong 2000 at isang satellite image ng isang pormasyon ng lupa sa Cordillera Ellsworth na, sa unang tingin, ay kahawig ng isang pyramid. 4 na gilid, halos perpektong hugis, may anino na nagmumungkahi ng taas at lalim. Marami ang nabighani. Hindi nagtagal, lumaganap ang ideya, mayroong sinaunang sibilisasyong nagtayo ng pyramid sa Antarctica. Ang larawang ito, kuha mula sa satellite imagery ng Google Earth at iba pang map-based na software, ay agad naging sentro ng debate. May mga nagsabing hindi ito maaaring natural, ang pagiging simetriko raw ng mga gilid, ang distansya ng mga slope, at ang oryentasyon ng anino ay tila gawa ng tao. Sa paningin ng ilan, ito ay ebidensya ng isang sibilisasyong nawala sa kasaysayan, marahil mas matanda pa sa mga kilalang kabihasnan sa Africa at Asia. Sa mga mas radikal na panig, may mga nagbanggit pa ng impluensya mula sa labas ng mundo, mga nilalang o teknolohiya na wala pa sa ating pag-unawa. Ngunit gaya ng karamihan sa mga tila mahiwagang imahe mula sa satellite, may ibang paliwanag. Ayon sa mga geologist, ang pormasyon na ito ay isang halimbawa ng nunatak, isang tuktok ng bundok na umaangat sa ibabaw ng ice sheet. Ang pagkakahawig nito sa isang pyramid ay isang uri ng geomorphological coincidence, isang natural na hugis na ginagaya ang isang estruktura na kilala sa tao, gaya ng mga pyramidal peaks o horn-shaped mountains na makikita rin sa ibang bahagi ng mundo, tulad ng Matterhorn sa Alps. Dagdag pa rito, ang mga satellite images ay madaling mamisinterpret, lalo na kung walang malinaw na sukat, ang gulo ng araw, at pagkakaiba ng texture sa paligid. Ang ilaw at anino ay maaaring lumikha ng ilusyon ng perfect symmetry. At sa lugar na mayelo at bato, kung saan kaunti ang vegetation at kaibahan ng kulay, mas madali ang optical illusions. Kaya't para sa komunidad ng siyensya, ang Sea Pyramid ng Antarctica ay isang bundok lamang, isang kaakit-akit, photogenic, ngunit likas na pormasyon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga tanong tungkol sa sinaunang presensya sa Antarctica. Matagal nang umiikot sa akademikong mundo ang diskurso tungkol sa isang mapa na tila nagpapakita ng Antarctica bago pa ito natuklasan, at higit pa, bago pa ito nabalutan ng yelo. Ito ang mapa ni Piri Reis, isang dokumentong ginawa noong 1513 ng isang Ottoman admiral at cartographer na si Ahmed Muhiddin Piri, mas kilala bilang Piri Reis. Ang mapa, na muling natuklasan noong 1929 sa Topkapi Palace sa Istanbul, ay kinikilalang isa sa mga pinakamaagang detalyadong representasyon ng baybayin ng South America, at naglalaman din ng mga isla sa Atlantic Ocean. Ngunit ang parte na nag-udyok ng matinding espekulasyon ay ang bandang ibaba ng mapa, isang representasyon ng lupaing tila kapareho ng baybayin ng Queen Maud Land sa silangang bahagi ng Antarctica. Ayon sa ilang tagasuri, ang mapa ay nagpapakita ng lugar na walang yelo, na tila kabaligtaran ng kasalukuyang sitwasyon ng kontinente.
Dahil ang Antarctica ay hindi pa opisyal na nadiskubre sa panahon ng paggawa ng mapa, at ang detalyeng ibinibigay ng mapa ay tila masyadong komplikado para sa panahong iyon, agad itong naging sentro ng kontrobersya. May mga nagsabing ang tumpak na representasyon ay hindi maaaring naisip lamang ng isang tao noong 1500s, kaya't ipinagpalagay na si Piri Reis ay gumamit ng mas matatandang mapa bilang batayan, mga mapa na posibleng nagmula pa sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang iba'y nagmungkahi ng Atlantida, habang ang ilan naman ay nagbanggit ng posibilidad na teknolohiyang lampas sa panahon. Ngunit ang mga agham ay may mas mahinahong paliwanag. Una, ang bahagi ng mapa na sinasabing Antarctica ay maaaring interpretasyon lamang ng southern extension ng South America. Ang mga cartographer noong ika-16 na siglo ay kadalasang ginagabayan ng teoryang mayroong isang malaking terra incognita sa timog na bahagi ng mundo, ang tinatawag nilang Terra Australis. Maraming mapa mula sa parehong panahon ang nagpapakita ng mga haka-hakang kontinente, batay sa ideya ng simetriya ng mundo at balanse ng masa ng lupa. Pangalawa, ang presisyon ng mapa ay hindi kasing perpekto gaya ng sinasabi ng mga espekulatibo. Bagamat totoo na detalyado ang baybaying bahagi ng South America, ang mga bahagi sa timog ay kadalasang hindi naayon sa totoong topografiya. At kung susuriing mabuti ang hugis, ang sinasabing Antarctica sa mapa ay hindi tugma sa kahit anong bahagi ng kontinente sa kasalukuyan, kahit wala pa itong yelo. Pangatlo, maraming bahagi ng mapa ni Piri Reis ang napatunayang hanggo sa mga dating portolan charts, mga mapa ng Mediterranean at Atlantic na ginagamit ng mga navigator sa panahong iyon. Kabilang dito ang mga gawa ng mga Portugese at Arabong manlalakbay. Hindi imposibleng ang ilan sa mga impormasyon ay simpleng koleksyon ng data na nakuha sa paglalakbay, tsismis, at haka-haka, pinagsama-sama sa isang dokumento. Ang tanong kung ang mapa ni Piri Reis ay patunay ng isang advanced na sinaunang kabihasnan ay, sa pananaw ng agham, hindi sinusuportahan ng ebidensya. Ngunit hindi rin ito binabawasan ang kahalagahan ng dokumento bilang isang monumento ng maagang cartographic knowledge. Isa itong patunay na kahit sa panahong halos hindi pa natin lubos na nauunawaan ang mundo, ang tao ay nagsusumikap ng tuklasin ito, gamit ang imahinasyon, obserbasyon, at pakikipagkalakalan ng kaalaman. Gaya ng Sea Pyramid sa Antarctica, ang mapa ni Piri Reis ay paalala kung paanong ang ating pananaw ay madaling mahubog ng ating kagustuhang mahanap ang hindi pangkaraniwan. At sa isang kontinenteng kasing lihim ng Antarctica, madaling matukso ang isipang humanap ng kwento sa mga hugis ng bundok at linya ng mapa. Ngunit sa dulo, ang katotohanan ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa katang-isip. Hindi natin kailangang mag-imbento ng sibilisasyong nawala para mamangha sa Antarctica, sapagkat sapat na ang mga tunay na natuklasan, ang mga bundok sa ilalim ng yelo, ang mga ilog na dumadaloy sa dilim, ang mga mikrobyo na kumakain ng hangin, ang yelo na natutunaw sa ilalim ng apoy. Ang Antarctica ay isang paalala na hindi natin kailangang lumayo sa kalawakan upang makahanap ng misteryo. Dahil minsan, ang pinakamalalim na hiwaga ng ating mundo ay naririto lang, nakatago sa yelo, sa putik, at sa katahimikan. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.